Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Kung pwede, ilagay nyo dyan kung taga-asa ka para malaman ko naman kung sino-sino mga nanonood sa atin. Kasi marami ho dito ang mga taga-ibang bansa. Kasi ang ating broadcast ay international. Dinaig pa yung mga ABS News 5. Hindi. International na rin sila dahil nasa social media na rin sila. Kaya lang, tayo walang utang. Sila, meron. Yon! Mamaya pag-usapan natin yung itong network na to na talagang may ugali pala ito. Oh, dati reklamo kayo, ngayon kayo talaga patunay na meron kayong problema pagdating sa pera. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero bago po yan tayo magpatuloy, siyempre di ba sinabi naman natin kung ang gobyerno sinabi sa inyo 500 Noche Buena ninyo, pwede na kayo dyan. Oh, yan ang sabi ng gobyerno, di ba? Oh, yan ang sabi ng gobyerno. Pero sabi ni Banat Bay, aba, hindi sapat yan. Hindi sapat yan, kailangan dagdagan pa ng 500. Yun. Kaya tayo mamimigay ng 500 pang Noche Buena ninyo. Panoche Buena ni Banat Bay, manood ka lang at meron kang Panoche Buena. Yun. Dito lang yan sa ating channel. Meron tayong katanungan sa kalagitnaan, di kaya sa bandang dulo. At unang tatlong sasagot ay magkakaroon ng 500 na GCash pang Noche Buena. Diba? Ang lupit. So, dito lang yan sa ating channel. Panoche Buena ni Banat Bay. Kaya dapat panoorin nyo lahat yung video kasi bigla-bigla ako itatanong niya, bigla-bigla ako ipapasok yan, di ba? Para gulatan factor. Kasi dito sa channel ni Banat Bay, natuto ka na, may pang Noche Buena ka pa. Yo! Oh, ang tanong, tanong ka agad. Hindi, unya, chotomate. Antay tayo, mamaya-maya yan. Ito muna pag-usapan natin Kasi ngayon, isang issue ngayon yung pag-attend daw ni pangalan nito, itong si Sandro. Yung, di ba, alam naman natin, inakusahan na si Sandro ni Zaldico ng maraming insertion. Tapos agad-agad, sabi niya, punta ako dyan sa ICI, paimbestiga ako. Akala mo naman naniwala yung mga tao. Hindi, kasi akala niya maloloko niya yung mga tao. Kasi sinabi niya, para baga sinasabi niya, malinis ako, magpapaimbestiga ako sa ICI. Nako, katarantaduhan yan. Alam mo naman ang nagbuo ng ICI, tatay mo. Ang nagpopondo ng ICI, tatay mo rin. Executive branch yan Di ba? Kanino nagre-report yan? Sa tatay mo rin. Tapos sasabihin mo, imbestigahan ka. Anak ng tutsang kalabaw, pinagloloko mo ko. Kung talaga seryoso ka, magpaimbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tapos tanggalin. Dapat tumabi muna si pangalan nito, si Lacson, tumabi muna siya. Tabi, Lacson, si Marcoleta na lang muna. Tapos paimbestiga ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang wala kang tinatago, kaya lang, yung ang pagpunta mo sa ICI, di ba? Humingi ka ng executive session, ibig sabihin, may tinatago ka. Gago! Ngayon, yung optics nila, sasabihin nila, ako nagpunta dyan, nagpaimbestiga. Pero si Pulong hindi. Yun ang kanilang Pero mali yan. Mali yung ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero tignan muna natin yung sagot ni Pulong Duterte kung bakit ayaw niyang pumunta sa ICI. Kasi ngayon, para bagang, pinapaapoy ng mga kakampuet at ng mga NPA na mga makakaliwa. Pinapaapoy nila yan. Bakit ayaw ni sa ICI? Mga gunggong pala kayo Tanga lang ang magpaimbestiga dyan. Habang kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Yung pa lang nito ni Pinky Web. Si Pinky Web ba ito? Nakalimutan ko ng pangalan nito. Hindi, Pinky Amador. Hindi, si Pinky Ontiveros. Hindi, kalimutan ko na ng pangalan nito. Basta sabi niya, habang nagpag-isa si Sandro Marcos, paano mo nalamang ginisa si Sandro Marcos? Pagkain ba yan? Hindi, paano mo nalaman na ginisa siya? Executive session, nandun ka sa loob.
Wala ka naman doon sa loob eh. Paano mo sinabing nag-isa ka sa... ha? Hindi, di ba? Yung palang packaging na ginisa. Ayan Kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Kusang nagpag-isa. Na naman si Davao City Representative Pulong Paano mo nasabing ginisa siya? Sa halip daw na siya ang imbestigahan, ang first family... Baka siya pa nga namili ng tanong eh. Ito lang tatanong nyo sa akin ha. Kung ayaw nyo matsugi dito sa ICI, ito lang tatanong nyo sa akin. Si Erpat ang dito, ang boss nyo. Paano mo nasabing ginisa? Wala ka pala eh. Raw ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang agenda report ni Joash Malimbay. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang wala naman jurisdiction tong ICI. Di ba? Moro-moro to eh. Etong ICI, pautot lang ito. Yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government. Alam mo, ito, simpleng-simple ito eh. Ito'y Law 101. Sabihin na natin, Philippine 101. Philippine ano ibig sabihin? May 3 tayong branches. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pa pwedeng punahin ng presidente o pakialaman ng presidente yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pa pwede yun. At ang legislative, hindi pa pwedeng pakialaman ng judiciary. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless, katulad nga po ng ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sandigang bayan, pwedeng mag-sanction, magsuspende o magpakulong. Kasi dahil yun ang kanilang mandato. Nakalimutan ko na eksaktong word na ginagamit nila dyan eh. Ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang COMELEC yan. Yung COMELEC, may sarili yan, di pwedeng pakialaman yan. So, yung ombudsman at saka sandigang bayan, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan nung susunod mong presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong ICA na kinreate ng presidente, walang power to over the congressman o the congressmen or the senators or the Supreme Court or the courts. Wala ho silang power. Kaya nga katarantaduhan lang po itong ICI na ito eh. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara, alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte. Yon, Constitutional Doctrine of Powers. Shit. Tama. Yun. May ganap ng access ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENR. Ako sobrang agree ako sa ginawa ni Pulong eh. Moro-moro to. At sa dami-dami naman ng iimbestigahan. Mamaya meron ko papakita sa inyo. Dapat yun ang imbestigahan. Kasi yun, may ghost project talaga. Ito, wala. Ang linis, ang ayos, ang ganda. Pinakamaganda na nga ang Davao eh. Hindi ko nga magets bakit pinakamaganda ng Davao eh. Davao City ng pinakamaganda ngayon. Hindi ko maintindihan bakit gayon eh. DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ng mga tanong ng ICI. Nagigets nyo? Wala, hindi siya kasama dun eh. Bakit siya kailangan imbestigahan? Katarantaduhan talaga eh. Sa halip aniya,
ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI. Matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico. Patawag nyo nga si Lisa Marcos dyan. Patawag nyo. Kaya nyo ipatawag si Diskaya, di ba? Sabi ni Zaldico, merong kinaugnayan yung si First Lady, ba't di nyo ipatawag? Sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag nito. Alam mo, sa sobrang kalokohan nitong ICI, di ba? Nag-resign nga yung isa. Pangalawa na nag-resign. Una si Magalong. Pangalawa yung commissioner na si Singson, di ba? At meron pa daw pangatlong magre-resign. Meron pa daw. Dahil unti-unti na nilang nare-realize na etong ICI ay, alam mo yun, katarantaduhan. Isang malaking lang ito, para bagang kinreate para lang masabing merong ginagawa si Marcos sa korupsyon. And as a matter of fact, di ba nung pagtitignan niyo ratings, kahapon nilabas natin yung ratings, bumagsak si Marcos. Kasi nga, after, tumaas ng bahagya daw yun after ng sona niya na yung sinabi niya, mahiya naman kayo, tumaas ng bahagya. Kasi wow! Nung nag-create ng ICI, wow! Pero from the August until this present time, bumagsak si Marcos. Kasi nga, na-realize ng mga tao, hindi lang ng mga nag-resign na tao dyan sa ICI, na-realize sila na itong ICI ay isang malaking katarantaduhan lang. That's the truth. Kaya nga yung mga nandyan sa loob, mahiya na kayo. Bumitaw na kayo dahil isang katarantaduhan yan. Ginagamit lang kayo ni BBM para masabi niya na merong siyang ginagawa. Pero napuputukan kayo kasi you do not have any powers. Wala nga kayo sariling opisina Di ba kayo mahiya niyan? Pati nga abogado ninyo, hindi sa inyo Di ba? Kaya malaking katarantaduhan yung ICI na yan. Eto gusto nyo patunayan ko sa inyo, malaking katarantaduhan yan. Kasi, yang Davao City, walang ghost project dyan. Walang flood control na project dyan na ghost. Lahat maayos ang pagkagawa. Kahit nga yung maayos na bridge na ginagawa na inangkin ni Marcos, maayos Alam nyo ba, yung bridge na yan po ay bigay ng China kay Pangulong Duterte sa Davao City. Bakit? Dahil po yan sa magandang pakikitungo o foreign policy ni Pangulong Duterte sa China. Kaya ibinigay ng China yan at sinabi nila, gagawa namin kayo ng tulay. Yan ang dahilan kung bakit ginawa yan. Nagsimula yan noong 2018. Diyan nagpirmahan ng kontrata. So we can consider that signing of contract as the beginning of that project. Oo, totoo. Ngayon matatapos yan sa December 15 sa pamamahala ni BBM. Hindi naman natin sinasabing walang ginawa si BBM. Ang kakupalan lang, ay yung hindi man lang in-acknowledge ni BBM na ito'y galing sa China na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil sa pagiging maganda ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Hindi man lang in-acknowledge ni BBM yan. Ganyan ayoko sabihin na ganyang kakupal Ayoko. Pero hindi naman kasi mura yung kupal Yung kupal kasi parang yan Yan yung sobra-sobrang panggagago. Sobra-sobrang sinabihan ka na kupal ka. Ba't kinukupal mo ko Parang yun yung extreme na ginagago mo ko niloloko mo ko, tinatarantado mo ko Kaya hindi mura yung kupal. Yan ay salitang kalye na nagsasabi lang na niloloko mo yung tao. Kaya nga kinukupal mo yung tao pinaliwanag ko na hindi mura yan Yan po ay isang
pagdidescribe sa panloloko sa tao. Kaya nga nagagalit ang mga taga Davao City. Dahil alam ng lahat ng mga Davaoenyo na yung lugar na yan, yung bridge na yan po ay ibinigay ng China. Mamaya ipapaliwanag ko. May balita tayo dyan. Pero diniscuss ko lang, binigyan ko lang kayo ng konting dahil mahalaga yan, yung issue na yan. Kaya nga sinasabi natin dito, wala pong ghost project dyan sa Davao. Lahat ng mga proyekto dyan, de kalidad. Lahat ng proyekto dyan, mabilis. Mantakin mo 2018 yan, natapos na ngayon. Ganyang katindi dyan sa Davao City. Walang harang, walang manghihingi, walang yaha. Kasi ganyan naman talaga eh. Alam niyo ba kung ba't tumatagal ang mga proyekto? Pag nanghihingi, may nanghihingi. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang mga proyekto. Siyempre dahil doon na-short yung para sa mga material. So, nagkakaproblema. Walang ganyan sa Davao City. Malinis. Tapos, yun ang iimbestigahan nyo. Sino kayo? Mga gunggong talaga kayo, no? Ito ang dapat ninyong patawag. Ito ang dapat ninyong imbestigahan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito. Chotomate. Ito. Ayan, naku po, patay tayo dyan. Ito ay post ng Batang Munti TV. 407 million na flood control project mula Sukat hanggang Alabang, Muntinlupa ni dating Congressman Raffy Biason. Nadiskubre ng at binabasa ko po yung caption. Nadiskubre ng DENR na overpriced at hindi napakinabangan. Naku po. Etong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ng dating congressman at kasalukuyang mayor Raffy Biason. Naku, ito yung ito yung nahatulan ng graft. Ito yung na-convict ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at may parusang 6 na taon at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Naku, tindi nito. Dahil po ito dun sa Napoles link niya, yung PDAF niya. Naku, grabe. Nag-appeal nga siya. Naalala nyo, kinuwento ko na to Nag-appeal siya at hindi ho siya hindi pumanig sa kanya. Kaya ngayon tumatakbo siya sa Supreme Court. Kung dati congressman siya, ngayon mayor na siya, pero sa totoo lang convicted po siya. Malinaw to siya po ay nananatiling convicted kasi tinanggihan ng Sandigan Bayan na ipa-reverse yung kanyang hatol. So, ito po'y convicted. Naayon ito sa balita. Naalala ninyo, pinag-usapan natin ito. Ito po'y may balita, May balita po dito. Kaya ito hindi fake news. Malinaw na malinaw po ito. Ngayon, siya na naman to. Nabanggit na namin, ito, binabasa ko yung caption. Tuloy natin. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ni dating congressman at kasulukuyang mayor Raffy Biason. Nabanggit na namin na itong kontraktor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa na pinondohan ng opisina ni Biason. Nako! Gago! Siya rin ang kontraktor na nang diskubre nating flood control project sa Barangay Putatan. Naku, pangalan pa lang Barangay Putatan na pinagmalaki ni Brila na napakinabangan kahit binabaha pa rin ang baybayin na nasabing barangay. Binabasa natin tong news article itong news caption nitong Batang Munting TV. Ito ang patunay na hindi nabubura ng anumang paghuhugas kamay ang ginagawang kamalian noon. Kaya anumang pagsumikap ng baguhin ng imahe ng administrasyong ito, saksing buhay ang mga bigong flood control project na ito. Katiwalian ng mga nagpapalitan sa posisyon. Naku po, palitan pa ng posisyon. Hirap yung ganyan. Iba-ibang posisyon. Naku, ayoko yung mga ganyan. Pwede ba isa lang? Nakakapagod yan. Ito yung pinagmamalaki na sinibak na district engineer ng DPWH na wala raw ang Muntinlupa siya iniimbestigahan. Ngunit kusang lumabas sa investigasyon. Ito yon.
Na-news ng bilyonaryo. Ngayon, panoorin natin. Antindi nito, mga kababayan. Antindi nitong balita na ito. O, pasok. Tingnan natin. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Naku po. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyon. Sorry. Overpriced na nga. Sorry. Buti na lang iba yung lumabas, ha. Delicate yun, ha. Pagka-scroll ko ng ganun, may lumabas na video. Tuloy natin. Huwag kang gagalaw. Na monitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. Grabe, no? Ayan, no? Ay, naku, grabe. Kalahating bilyon. 407 ang overpriced, hayop. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Yan. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million. Yan yung binasa natin, eh. Nasabi doon sa caption, di ba? Na nabanggit na namin na itong contractor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa. Ay, grabe po, grabe. Pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung semento sa taas mismo. Mga tatak Marcos, no? Yung pakitang tao lang, yung kalahati lang yung ginawa, tapos yung dulo wala na. Paano magiging flood control yan? Tingnan mo itsura, hayop talaga, grabe. Ng sheet piles. Almost 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Nakita ninyo yung binilugan? Ang liit lang, oh. Parang tanga lang, di ba? Para lang masabi, may mapicturan. Grabe, no? Grabe talaga mga politiko sa atin. Rufy Biason, ano to? Totoo ba? Nasa'yo to? Totoo ba yon? Ito ang dapat imbestigahan ng ICI. Yan yung sinasabi natin, eh. Hindi natin inuhusgahan kagad si Rufy Biason na ngayon mayor na kahit siya ay guilty. Guilty siya dun sa dating PDAP scam na tinatawag nila yung kay Napoles. Guilty siya dun, eh. Hindi natin siya inuhusgahan na kanya to. Although ayon dito sa balita ng Batang Munti TV, kanya to. Hindi natin siya inuhusgahan. Kaya nga, napaka-importante mga kababayan na ito dapat ang iniimbestigahan instead of Davao City na kay Pulong na halatang halata na namumulitika itong ICI. Siyempre, sino ba nag-create ng ICI? Si Marcos. Gago! Diba? Ang linaw pa sa mas malinaw, tanga na lang ang hindi makaintindi. Alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, kung talagang may ghost project sa Davao City, go! Kahit si Duterte pa yan, kahit sinong Duterte yan, imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan, eh. Kung talaga may ghost project.
Pero wala kayo makita Maayos lahat May mga picture, naglalabasan ng video, maganda bakit ito? Tahimik kayo. ICI, ano to? Gaguhan? Kakupalan talaga? Kupalan na ho ito Ito, lantaran na ho Bakit hindi itong imbestigahan ninyo? Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Ano yun? Nasa mahigit 400 meters. Maganda mag-ride dyan Hoy, ganda mag-ride dyan. Hoy, wag niyong apihin yan. Mantakin mo, dire-diretso ka dyan tapos off-road ka na. Off-road ka na dyan Ang lupit niyan di ba yung mga mahilig mag-camping-camping? Pwede kayo mag-ride dyan, tas mag-camping kayo doon sa loob, Ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Grabe. Ayon sa ilang mga residente, ilang taon na ang nakalipas mula nang simulan ang proyektong ito. Pero matapos umanong iwanang nakatiwangwang, tila isang masukal na damuhan na lang ang makikita ninyo sa dulo ng kalsadang ito. Ayon sa ilang residenteng nakausap namin, karugtong ito ng C6 Road o Laguna Lake Highway. Pero nilinaw sa amin ng DPWH National Capital Region na hindi ito parte ng 7 phases ng Laguna Lake. Totoo ba yan? 851 million? Tapos, sasabihin ng gobyerno, tangina nyo, kumain na lang kayo ng 500 Noche Buena. Alam mo ba, dyan, ito kaya naiinis ang mga Pilipino dito sa Noche Buena ng 500. Wala namang kaso Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari yung nanay mo. Di ba? Mahirap kayo. Wala talaga kayo. Naglalaba lang siya. Pati yung labada ng mga kapitbahay mo, nilalaban niya. Labandera lang siya. Tapos sasabihin niya sa inyo, anak, pagkasya na lang natin yung 500 Kasi wala tayong pera. Medyo gipit tayo ngayon. Kung ikaw yung anak, maintindihan mo yun. Opo, nay. Okay na ako dyan sa 500. Pwede kong pang teleserye. Okay na po kami sa 500. Bili na kami ng spaghetti. Tsaka ng spam. Pwede na yan, di ba? Social, spam. Hindi, di ba? Okay. Pero kung yung nanay mo, naka-Hermet. Alam mo yung naka-Hermes? Naka-Hermes. Naka-Louis Vuitton. Naka-Dior. Di ba? Alam mo yun? Ano ba yun? Van Cleef Conchok. Basta lahat ng Loewe, nakaganon. Tanginang yun, nakapatik. Hindi, halimbawa, yung nanay mo ganon, di ba? Tapos, araw-araw, nagkakasino. Di ba? Halimbawa, nakikita mo, tapos nagpapatalo ng 500 million. Kada kasino niya, o kaya naman 20 million. Tapos sasabihin niya sa'yo, anak, eto pang Noche Buena mo, 500. Di ba mabibwisit ka? Mabibwisit ka Parang ganun ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Parang ganun tayo tinatarantado ng gobyerno. Sasabihin ng gobyerno, okay na yan, sapat na sa inyo yung 500. Hindi magets nung iba na meron pang iba na, kasya naman yung 500 makakabili ka spaghetti, konting ganito, konting ganyan. Kasya naman magtipid lang, diskarte lang yan. Sabi nung Aling Claire, di ba? Diskarte lang yan, okay na yan. Di ba? May pag-ganun pa Hindi yun ang punto doon Oo, kakasya ang 500, makakapagtipid. Kasya nga kahit 100 pesos lang di ba? Alak lang, at saka isang chicharon, ayos na Di ba? Pero ang punto kasi doon, nakikita mo yung pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, tapos tayo yung sasabihin na magtiis-tiis na lang kayo. Kasya na yan. Para bang, alam mo yung may sugat ka na, sinaksak na yung puso mo, inano pa ng asin, betchin, kung ano-ano pa nilagay doon sa sugat. Parang ganun ang nangyari, di ba? Nakakagago. Yan ang dahilan kung bakit nagagalit ang tao sa 500 pesos. Hindi mag-gets siya ng mga kakampuet, ng mga tansong, mga bayarang pulahan, mga bayarang loyalista at ng mga NPA na makakaliwa. Yan ang hindi nila maintindihan. Tuloy natin Highway na matatagpuan sa Muntinlupa. Hindi pa ito functional sa kasalukuyan, pero tapos na ang lahat ng mga kontrata nito. Grabe, hindi pa functional pero completed. Gago. Mula 2021 hanggang 2023.
Aabot daw sa 864.5 meters ang kalsada sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 851 million pesos ay Sa Muntinlupa daw ito eh. Sabi, according to this news, ha? According to this news, itong bata ngayon, andyan yung caption sa baba, makikita nyo, ha? Binabasa ko lang yung caption na yan. Sabi dyan, ng Batang Munti TV, ito daw po yung nasasakop ng congressman na si Rufy Biason. Again, lilinawin ko lang, ha? Hindi ko po hinuhusgahan si Rufy Biason. Hindi ko po siya hinuhusgahan kahit meron siyang conviction sa Sandigan Bayan na kasama ho siya doon sa PDAP noong panahon ni Napoles. Siya po ay kasama doon at siya po ay nahusgahan o convicted na. Siya po ay na-convict na po. Okay? Na-convict na po doon sa pork barrel scam noon, nung panahon ni Janet Napoles. Convicted siya ng Sandigan Bayan. Sinubukan niya ipa-reverse siya noong November 2025. Pero tinanggihan ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Convicted ka pa rin. Yan ang sabi nila. Pero hindi ko siya inuusgahan. Hindi ko siya inuusgahan. Kaya nga, dapat, ang sinasabi natin dito, yan ang dapat na iniimbestigahan ng ICI. Hindi si Pulong. Pautot nito ni Marcos eh. Ito, basta pag sinabi natin ICI, si Marcos yan eh. Kagaguhan nila yan eh. Sinasabi lang nila yan para malihis dun sa mga tunay na issue tulad nito. Tulad nung kay Sandro. Diba? Para lang masabi, pumunta si Sandro sandali, itinago nyo naman yung interview. Ba't kami maniniwala? Kinagago nyo kami. Wag ganon, wag ganon. Di ba? Ito, pag-usapan natin itong yung bridge. Di ba? Yung bridge na yan na binigay ng China na inaangkin. Ay, nako. May nabasa nga ako doon eh. Nabasa ko lang. Hindi ko na lang babanggitin. Sabi doon, hayaan nyo na si Marcos. Bakit? Hayaan nyo nang i-credit grab niya yan. Sabi ko, bakit daw? Sabi nung isa doon. May nakausap ako, demonyo. Bakit? Bakit naman ganun? Hayaan na lang na credit. Kasi wala siyang nag-grab na pera dyan kasi napatupad eh. So, hayaan mo ng credit grab. Diba? Wala siyang nanakaw na pera dyan kasi naayos. Alam mo naman sa Davao, hindi ka makakapagnakaw dyan. Na-implement talaga. Kaya hayaan mo nang nakawin yung credits na lang. Gago! Sabi ko, napakagago nitong nagsabi na ito. Pakinggan natin. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita. Ito Davao City 1st District Councilor. Tek Ocampo. Naku, matikas to si Tek Ocampo, si Councilor Tek. Councilor Tek. Ngayon, kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Dali bago tayo magkomento, gusto ko lang magkomento. Pagka taga SMNI talagang pupogi, Bakit sa mga ibang istasyon ang papangit ng mga Hindi, biro lang. Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng Coastal Road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Coastal Road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung Coastal Road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf.
yung Bukanan na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest, to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali dyan ang government ng China sila nagbigay niyan sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government, pera lang China yan. So pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no? So yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview. Again, hindi po natin sinasabi na hindi, Tatay Digong lahat yan. Wala tayong sinasabing ganun. Kaya lang, ang inaano dito ng mga taga Davao City, huwag ka namang bastos. Huwag ka namang bastos na aangkinin mo lang lahat yan. I-acknowledge mo naman yung binastos ninyong si Pangulong Duterte. Acknowledge it. Ba't hindi mo ma-acknowledge? Diba? Baka sabihin nyo iba, napakababaw naman ng mga taga Davao City para kailangan pang hindi. Hindi. Kasi sa kanila, talagang, at sa karamihan sa mga Pilipino, bayani sa amin si Pangulong Duterte. Dahil siya lang ang talaga maayos ang pamamahala. Lalong-lalo na yung mga taga Davao. Kung sa amin nga mga taga Luzon, bayani sa amin si Pangulong Duterte dahil nung siya ay naging Pangulo, talaga namang nakakapaglakad kami. At marami kong kausap na ganyan na talagang hindi sila mano sa politika pero sinasabi nila, pag kami umuwi, safety kami nung panahon ni Duterte. Ngayon wala na, tanginang yan. Kahit tanghali ka maglakad, snatcher ka, kung ano-anong gagawin siya, uldaping ka. Diba? Yan ang sinasabi ng mga tao Anong gagawin ko? Paano pa kaya yung mga taga Davao City na nakita nilang dating war zone ang Davao City pero inayos ni Pangulong Duterte? Ngayon, isa sa pinakamaunlad, kung hindi man pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Tapos, hindi mo man lang i-acknowledge yung dahilan kung bakit binigay ng China yan. Dahil sa foreign policy ni Pangulong Duterte.
Anong kabastusan yan, Marcos? No, with the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka dyan. China. No, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Grabe, no? Galing ni Pangulong Duterte, no? Paano niya nagawa yan? Alam mo yun? Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga dun sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Sandali nga, tingnan ko kung magkano ba sinabi? Nagtataka kami kanina, was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project. $60 million. How much? Na yung worth ng project na. MJ. Opo, 3.2 billion, sir. 3.2 billion. Imaginein mo, 3.2 billion. Ha? Na libre ibinigay ng China. 3.2 billion. Tapos, ano, aangkinin mo lang, Marcos? Anak ka ng wewe talaga. Gago! Aangkinin ng administrasyon mo. Pagkatapos nyong ikampanya yung hate China. Hindi, ako wala akong pakialam sa China. Sabi ko nga sa inyo, ayoko ng mga Chinese eh. Hindi, totoo yung mga pogo-pogo, mga illegal na Chinese ngayon, ayoko talaga yun. Pag nakakita nga ako sa mga club, gusto kong kunin yung passport. Pakita nga passport mo, animal ka! Gusto ko ganunin eh. Di ba? Pero, hindi eh. Dahil nga sa maayos na pakikitungo ni Pangulong Duterte, 3.2, grabe yun, no? Mga pare ko. Pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka dyan. China. No, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga dun sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sorry. sa isang balita ngayon kung saan Na we just Sorry. Kasi hindi sa welcome ng mga tao. Wait lang. Buenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga sabi ko minsan ayoko na manood ng except sa inyo may ibang balita kasi. Ayun. Siyempre, pag Vox Populi sa SMNI, panoorin mo, sir. Ha? Panoorin nyo. Ewan ko, parang minsan hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang balwarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito no, hindi na siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi sa welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chopper nga kanina may video ang sinasigaw Duterte pero the point is magbigay naman ng konting respeto, alam mo yun naman, taga Davao tayo, tapos ang presidente natin doon si Tatay Digong and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas, pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga.
Inspection siya, walang ano yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard. Talagang napakaganda paggagawa niyan. Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So, pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So, 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana project, Konsehal? Or klaro ito na yun? Naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan naman talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha. Exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito yung nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So, sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos, ang side naman ng Chinese contractor, yun na. Sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost, and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management, and so on and so forth. Ito po'y dated, 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, Konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing, naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa
yung project. Mahaba pa yung ano niyan Nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano. Hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa dyan Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Yun. Para kang nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na... Yung sa Macau yan. Punta namin yan Nung nagpunta kami ng mga taga-SMNI, ang ganda dyan, Brad, dun sa Macau. Parang ganyan. Kaya nga alam mo, kinikwento nga sa amin, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino nagkikwento sa amin. Kung talagang nakipag-ayusa na tayo at alam mo yun, hindi natin inaway itong China, malaki matutulong nito. Kasi sa China, bilis nilang gumawa. At maaayos baka kala ninyo. Kasi sinasabi nung... Dinimonize lang kasi natin ng China di ba? Made in China yan, pangit yan. May ganun tayong pag-uugali di ba? Pero hindi natin matanggal sa isip hindi natin matanggap na yung mga iPhone, MacBook, galing din China yun. Doon din ginawa yun. Hindi naman galing sa ibang bansa. Kahit nga yung mga branded na bags China rin na gumagawa Pero dinimonize lang natin sila. Kasi nga, sabi ni Uncle, di ba, i-demonize yan. Dahil sila talaga namamayagpag Ito na nga isang halimbawa, napakaganda. Alam nyo yung from Hong Kong to Macau, anak ng tutsang kalabaw, Brad. Alam mo yung parang, wow, amazing, ganun. Mapapaganun ka Sa sobrang ganda. Parang ganyan daw yun, di ba? Naku po. Tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan Ganyan ang paggagawa. Napakatibay. Napakapulido ang paggagawa. Napakaganda talaga. Malayong-malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka-malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol. So, ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And yun na naman ang hinihingi natin konting acknowledgement lang naman. Opo. Hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay nyo hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kahit ano. Bakit? Pinabayaan lang siya. Bakit? Sama na ugali mo, Banat ba? Hindi, tinatanong ko lang naman kung bakit. Kayo naman. What di nyo binato? Joke lang. Huwag nyo babatuhin ng No, hindi tayo gano'n We are decent people. Although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na yun na part. Yan, gandang kwento yan. Yung kakabalik lang. Unaan ko na siya ng kwento. Ganyan yung mga nangunguna sa kwentuhan. Unaan ko na siya sa kwento.
Wait lang. Ni former President Rodrigo Duterte, sagikan sa masa para sa masa sa SMNI na program na po niya, nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa, bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa, parang yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin, as long as matapos, umpisahan matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung parang kakapalan ng mukha. Apog. Walang niyak. Kumbaga, hindi mo na nga in-acknowledge. Parang bait kasi nito ni Admar. Ayaw pa niya sabihin kakupalan. Pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? I just wish that he would really be honest, but be true to his words when he, Ikaw naman, Councilor? Talagang umasa ka pa na maging honest si Marcos? Umasa ka? He talks ba? Sometimes kasi, alam niyo naman, minsan masyado siyang bulol. Minsan di natin maintindihan yung sinasabi. Ay, I don't know what's causing that. Maybe your guess is good as mine. But the point of, nandito siya. Pumitik pa si Councilor. Pumitik pa. Tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan. No, ina-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city, for the people to enjoy, was Tatay Digong and then Mayor Sara Do. Opo. Yun lang naman. That's just what we want. Wala nang iba. Meron pang dokumento dito ngayon na inilabas din sa social media po, konsehal. Yung notice to proceed. Ang notice to proceed dito, naka-address ito sa ano pa ito consultancy pa to, Consortium of CC Highway Consultants. Notice to proceed para sa kanila. Ang nakalagay pa nga dito, consulting services for the conduct of detailed engineering design, construction supervision of China Aid localized project for Davao. Ito po ay kanyang natanggap ang notice to proceed July 1, 2022. Kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May, June, July, after ng 2 months. Alangan naman after ng naka-decide agad siya na gumawa nitong tulay na ito. Booking. Konsehal, no? So ito yung mga ebidensya ngayon. At tanong ko lang po, marami pa bang mga kagayang project na ganito dyan sa Davao? Kasi naririnig ko rin na meron ding hindi na pinunduhan ng national government kahit may counterpart mula sa foreign aid. Bakit hindi niya yun ipinagpatuloy din ng presidente ng Pilipinas ngayon? Meron talagang, and actually, during my first term, during my first term as a city councilor, yung nanalo yung unity team, nagpasa kagad ako ng resolution urging the national government. I personally addressed that resolution, the council. Although ako wala ang nagpasa ng resolution, ako ang proponent ng resolution, but the whole council approved it. It was addressed to the president, asking the president to give assistance sa ating tinatawag na waste to energy project. Ito yung waste to energy project, panahon pa to ni Tatay Digong at sinundan niya, naging mayor pa si Tatay Digong, hanggang naging mayor din si
Vice President Sara Duterte sa Davao City. Ito na po yung tanong ko bago tayo matapos. Gusto ko bago matapos kasi mamaya pa, mahaba pa ito ng konti. Ang tanong ko sa inyo ito, magkano yung amount na ibinigay ng China, magkano yung halaga ng bridge na binigay ng China kay Tatay Digong o sa mga taga Davao? Magkano yun? Binanggit kanina yun. Wag in dollar ha, gusto ko in peso. Magkano yun? Yun ang ating question of the day para sa Panocho Buena ni Banat Bay. Tigpa 500 dollars sana sasabihin ko. Tigpa 500 GCash. 3 unang mananalo. Okay? So matagal na proseso itong waste to energy. So ano ang meron dito? Binigyan tayo ng grant ng Japanese government ng 3.5 billion pesos, hindi ako nagkakamali, kalahati. The cost of the project is around 7 billion. So nagbigay sila ng, at that time was 2.5 lang, I think. Well, nevertheless, it was really 50% of the cost of the project was a grant from the Japanese government. Bigay yon. So okay na yon, agreed na yon, nakakuha na tayo ng lupa dito sa Davao City, sa Biao Eskwela. We complied with all the reglementary requirements and everything. Napasa na comply na natin yon. So we are just waiting for the project to be implemented. As a matter of fact, pumunta pa kami ng Japan to take a look at their facilities there to make sure that it is safe for the Buenos, and it is really indeed safe for the Buenos. Although some group will argue with that, but the point is, nakita doon, it was proven that it is a safe and sound technology. Well, yun na sana, hiningi natin, nagpasa tayo ng resolution, and medyo positibo naman kasi bago lang yun After nanalo yun sila sila VP Inday, Sara, and BBM. So yun, positive, ganyan, parang pinorward na, minimonitor kasi namin yung updates nun. So okay naman ang takbo, parang papunta sa tulong. Nung the later part of the first year, doon na medyo nagkakaiba yung takbo ng politika. Bigla lang namin nalaman na by the end of the 2023, I think, end of 2023, kung ako magkakamali, biglang hininto, in-stop. Grabe. In-stop yung parang parang set aside lang yung project without any reason at all. Ang DNR mismo ang naglabas ng tawag nito ng memo or information or whatever is that. Basta nalaman namin na talagang hindi na nila itutuloy ang project na yan. So nadismaya kami. Grabe, nadismaya taga Davao. Because of politics, parang nahinto yung project niya. Masakit din sa amin because kalahati nun is bigyan na ng Japanese government. Pero hindi tayo natinag, hindi tayo nawala ng pag-asa. Grabe. Ito yung, dito ka mabibwisit, di ba? Dito ka mabibwisit. Yung dapat na project na pwede na sanang, alam mo yon, magawa, kinancel dahil sa politika. Pero itong nagawa dahil kay Pangulong Duterte, inangkin pa. Napakatarantado lang no? Di ba nakakabwisit? Nakakabwisit. Mantakin mo ang kinin yung jowa mo. Halimbawa lang, ang kinin yung jowa mo, pinaghirapan mo yun, niligawan mo yun. Di ba? Lahat na ginawa mo doon, binili mo ng kung ano-ano, tapos biglang inangkin ng iba. Ay, di ba? Tapos nung inangkin ng kaibigan mo, hindi mo man lang in-acknowledge yung kaibigan mo nagbigay ng mga di ba? Na binola mo. Nabola niya. Nabigyan niya na kung ano-ano. Tapos dahil doon, sinagot ka. Pero hindi mo man lang in-acknowledge yung kaibigan mo. Ang walang niya din, ginawa natin ang paraan. Nag-usap-usap uli kami, ang mga konsehal, together with our leaders, together with the mayor and the vice mayor, nag-usap uli kami, and then nag-open up din uli ang Japanese government at nagsabi sa amin na kung ano ba
interesado pa ba kayo sa proyekto? At sinabi naman namin, oo naman, kailangan ng syudad dyan at meron kasi tayong pinirmahang memorandum of agreement between the Japanese government and Davao City. So, ang ginawa namin is nag-file uli ako ng resolution telling the Japanese government that the city of Davao is still interested with the waste to energy project. So kaya yon, yung waste to energy natin ngayon, ang Japanese government magkakandak uli sila ng feasibility study, and I think they are going to help us. Parang ang mangyayari nila, parang sila na lang ata sila ang gagawa, sila ang gagastos, parang build, operate, transfer, partnership, parang gano'n. No? Ang detalye nito, ang full details nito is with the attorney Dwight Domingo. Kasi siya yung parang head ngayon ng waste to energy. So yan yon. So tinatanong ng tao, ano yung waste to energy na yan? Ito yung teknolohiya kung saan yung ating mga basura ginagawa natin, nilalagay natin doon sa facility ng waste to energy at nako-convert into electricity. Initially ang grabe, no? So yan ha, yan po malinaw na malinaw ho, 'di ba? Pinupolitika ni Marcos itong Davao City, tapos nung May natapos, inangkin. Ganun ayoko talagang gamitin, pero yun yung talagang exact word eh. Ganun kakupal. Ganun kakupal yung ginawa sa pangyayaring ito. Yung bridge na yan. Mantakin mo, yung iba nga kinancel mo, tapos ngayong may nagawa, bigla mong angkinin. Di ba? Grabe ho. Alam mo, this is something na tayuan ninyo, Davao. May mga nga dyan may mga balita na ipepersona ng grata daw si BBM. Sabi ko, gawin nyo yan. Gusto ko yan. Pag ginawa nyo yan, naku po, yan, first time, presidente na persona in ng grata. Anyway, tinatarantado naman kayo. Hindi naman kayo binibigyan ng budget ng national eh. Kaya gawin nyo na lang yan. Kung ako sa inyo, Davao City, gawin nyo yan. Para talagang manindigan kayo. Ako, pabor ako dyan. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating reaction video at pagpapaliwanag ngayong araw na to. Tandaan ninyo lagi lang kayo manood para sa Panotso Buena ni Banat Bay. Malapit na ang Pasko, ilang araw na lang. Nako, 20 days na lang. Yes. Hindi, 20, basta 19. Bahala na. Basta, kita-kita ulit tayo sa susunod nating video.